Kain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang Superman o Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman o Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Asam. Sinusunod. Dito na sa New Millennial Line TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalon ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahal kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharaman kayo ang Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Kung matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin
rin kayo makigulit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date.
Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Okay, magandang hapon sa ating mga katropa, sa ating mga kuya, ate, bunso at Prince of Eagles. Uy, parang wala. Teka wala tayo ngayon. Wala, may audio tayo, wala namang visual. Ayun. Okay, magandang hapon sa inyo mga katropa. Oras po natin sa Jet, alas 4:39 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre sa inyo ng programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. At syempre po tampok sa inyo ang Central Luzon Region 45 Media Riders Eagles Club. At syempre ako pa yung magiging kasama, Rosel Lopez. So bukas makalawa ho ay kapag program na po ng ating Agila ay hindi lang po ako makakasama yung kundi kasama natin yung ating mga aspirant na i-induct na po at malapit na ma-induct, no? Baka this November ma-induct na. Kaya may makakasama na po tayo itong mga bagong kuya, no? At syempre magandang gabi, magandang hapon, no? Hapon pa lang. Magandang hapon din sa ating mga kuya, ate at bunso, Prince of Eagles, no? At sa lahat po ng ating mga particular, syempre sa Central Luzon Region 45, sa aming Governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili. Ayan. At tulad na sinabi natin sa inyo mga kaibigan, mamaya-maya po itatampok natin sa inyo dahil kanina medyo ambon lang. Parang ambon lang, para lang angge lang ng tubig, gano'n, no? Alamin natin mamaya sa DOST Pag-asa ang lagay po ng ating panahon buhat po sa DOST Pag-asa sa pag-uulat ng isa sa ating weather specialist na katropa, si Grace Castañeda. Maya-maya lang po yan. At bukod po dyan ay magtutungay tayo ngayong araw na ito, no, ng araw ng linggo, no, ika-13 po ng buwan ng Oktubre na ang ginagawa pong Senate hearing, no. Ito po ay pero hindi, wag muna yun. Di ba nagagawa tayo ng mga Senate hearing? Ang gagawin natin, itutungay po natin sa inyo yung ginawa pong Pandesal Forum dyan sa QC kung saan naging bisita po si Comelec Chairman Garcia, no? At ito siyempre may kaugnayan to sigurado sa eleksyon, no? Alamin natin maya-maya rin yan. At siyempre magandang hapon sa ating mga netizens, sa ating mga Dabber Cats at siyempre sa ating mga katropa, no, sa ating mga kuya, ate, bunso at Prince of Eagles, dyan po sa ating mga aspirant, no? Sina Kuya Bais, Angelo Macaraig, sina Kuya June Roan Necesario, no? Roan Necesario, sina Kuya June Necesario, at siyempre kina Kuya Peter Granada, kina Kuya Clyde, kina Kuya Michael, kina Kuya RJ, at iba pa, no? Hindi ko na mabanggitin lahat. At ganyan din siyempre sa ating sina Kuya Teng, sina Kuya Marby, sina Ate Gina, no? Sina Kuya Glenn na nasa Canada, no? Magandang hapon sa inyo. At syempre yung ating mga kabarangay dyan, no? Buhat sa iba't ibang barangay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan po sa inyo po programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. At syempre po ngayon wala tayong mga community service pa, no? Kaya tayo magtutungay po ng iba na katulad yung ginawang Pandesal Forum dyan sa Kamuning Bakery sa Quezon City. Okay mga kaibigan, wag na nating patagalin, no? Itungay na natin kaagad yung pong lagay ng ating panahon buhat po sa DOST Pag-asa. Yun nga, tulad na sinabi natin sa paggulat po ng ating katropang weather specialist na si Grace Castañeda. Narito po.
Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay October 13, 2024 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang shearline or yung pagsasama ng mainit at malamig na hangin dito sa bahagi ng extreme northern Luzon kung saan ngayong araw magdadala pa rin ito ng mga pagulan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Island. Samantala, ang easterlies naman ay magdadala rin ng mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog dito sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated na mga pagulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan pa na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pa rin yung mararanasan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, dulot po yan ng shearline. Samantala, magiging mataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito naman sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, dulot naman po yan ng easterly. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi ng Luzon ay meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Yung mga regional offices po natin ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ngayong araw po, yung buong bahagi ng Visayas at Mindanao ay makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron tayong posibilidad lamang ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin po yan ng mga localized thunderstorms. But during severe thunderstorms po, itong mga pag-ulan nito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:47 ng umaga at lulubog mamayang 5:37 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat sa iyo, Katropang Grace Castañeda. At agatid po yan sa atin sa oras na alas 4:47 po ng gabi ng hapon, Philippine Standard Time. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang mga agila sa bagong milenyo. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At bago tayo magpatuloy, abay, alam nyo mga kaibigan, meron po tayong katropa na ito po ay buhat pa ho, no? Sa Bulacan. Ito po si Tatay Noel, no? Teka lang, hanapin lang natin, ha. Medyo si Tatay Noel Gaitan, no? Junior nga ba kung di ako nagkakamali. Ay matagal niya na nga pong hinahanap yung kanyang mga magulang at mga kapatid, no? Yung kanyang ina, no? Sana naman gusto niya nang makita dahil matagal na po, dahil ilang taon na, no, na hindi niya nakikita dahil sila napunta raw sila ng Bulacan taong napakatagal na, no? Teka, hanapin natin, nawawala si Tatay Noel Gaitan, no? Junior. Oo. Ayun, si Tatay Noel. Ayan. At yun nga mga kaibigan, ay pinananawagan po natin ay itong anak po ni Tatay Noel, no?
si anak ni Noel Anoche Gaitan ay hinahanap niya ro po ang mga kapatid at nanay ng tatay niya na si Moreta Anoche Gaitan, no? Hindi niya nga lang daw alam kung kumusta na ba sila, kung okay pa sila. Si tatay po, 34 years nang andito sa Bulacan, yun po si Tatay Noel nga. At hindi na nakauwi pa ng Iloilo. Hindi po masabi rin ng kanyang tatay kung ano ang pangalan ng mga kapatid niya. At ang alam niya lang daw ay puro palayaw lang at di rin niya po sila kilala dahil 3 years old pa lang daw itong anak ni Tatay Noel ay nakarating na rito sa Bulacan, no? Diyan sa Bulacan. Na kahit anong hanap doon sa Facebook ay hindi nila talaga makita, no? Ay senior na po si Tatay Noel ngayon at may ilang kilala dyan na pero hindi nga puro ano lang. Ito ba ang pangalan ng magulang ni Tatay? Moreta Anoche Gaitan. At ang tatay naman niya si Eduardo Gaitan, iyon ay patay na po, no? At ang mga kapatid niya po ay sina Rami Gaitan o Ramil Gaitan ba to? Panganay, at si Noel Gaitan, ito po yung tatay nila, ito po yung naghahanap, no? At si Inday Gaitan, pangatlo, Juby Gaitan, bunso. 11 po sila na magkakapatid daw, pero 4 na lang daw sila. So si Eduardo Gaitan, tatay po ito po yung tatay ng tatay niya, no? Si Tatay Noel, ay patay na po. At yan po yun, ang kapatid po noon ay sina Ernesto Gaitan at Dolsura Gaitan. Si Rami Gaitan ay nakatira daw po sa Iloilo. At si Inday Gaitan at Juby Gaitan naman ay nasa nanay niya si Moreta Gaitan at sa Kabangkalan, Ilog daw po nakatira. So sa Kabangkalan po, sa Bacolod, no? At siguro makikipag-coordinate tayo kay Mayor Benji Miranda ng Kabangkalan dyan sa Bacolod na baka ma-trace po itong hinahanap po nila Tatay Noel, no? At sana magkita-kita pa sila. At nabanggit po niyang pinsan ay sina Eddie Anoche at Edmond Anoche. At tapos palagi daw po niyang kasama noon o best friend daw po niya ay si alias Guaping. Ayan, di niya po panganay na anak. Ito yung panganay niyang anak ni Tatay Noel. At yun po ang mga impormasyon na binigay ng kanyang tatay, no? Oo, yan. So, yan mga kaibigan. At actually na ipanawagan na rin daw po sa ibang social media, sa ibang istasyon, itong ni Tatay Noel. Ang kaso, wala pang feedback sa kanila. So, yun nga mga kaibigan. At dali lang. Yan. Sana po, no, i-coordinate natin ito kay Mayor Benji Miranda ng Kabangkalan, no? Sana magkita-kita sila at sana makita itong mga pangalan na to at nahandong pa. Okay? Yun lang po sinabi niya. Okay. Sinabi kasi sa may ilog daw tabing ilog. Yun na sinabi. Yun na sinabi. Dali lang. Ayan. Dali may sinabi kasi. Oo, ayan. So yun mga kaibigan, no, ko-coordinate pa ho natin yung kay Mayor Benji Miranda ng Kabangkalan dyan po sa Bacolod. Huwag ka mag-alala ate at anihin natin yan na baka masakali, hindi tayo nangangako. Malay naman natin na makita pa at nahandun pa o di magkakausap-usap, no? At yun, magandang gabi rin kina Chris Humadas. Yan, ng Caloocan. Yan, magandang gabi sa iyo, Chris. No, ng Bukid area. Diyan po sa North Caloocan si Chris Humadas. Okay mga kaibigan, 10 minutos na lamang bago sumapit po ang 5:00 ng hapon, Philippine Standard Time. At yun, patuloy nating itutunghin na naman natin sa inyo yung pong ginawang Pandesal Forum diyan po sa Quezon City kung saan ay naging bisita nga po si Comelec Chairman George Garcia ba? Greg Garcia, Comelec Chairman po, no? Siyempre ito yung usaping eleksyon, dahil nalalapit na po ang eleksyon. So alamin natin, ano ba ang mga paghahanda ng Comelec dito sa darating na halalan sa susunod na taon, no? So narito po mga kaibigan. Yes. Good morning everyone. Welcome here at Pandesal Forum, here at 85-year-old Kamuning Bakery Cafe. We are very fortunate to have with us one of the youngest, one of the most talented officials in the government in the Philippines today. Chairman George Garcia
chairman of the Commission on Elections, or COMELEC. He is not only a very capable and respected, young-looking COMELEC chairman. His background is very interesting. Of course, everybody knows before he went to COMELEC as the head, he was a successful election lawyer for many different leaders, also educator and a very good lawyer, plus TV host. I remember one of the first times I met him, he was a very interesting TV host. Let us welcome the respected and now even more important chairman of the COMELEC, Chairman George Garcia, to give his opening statement about what's happening with the Philippine elections. How did the registration of all these candidates, what happened, and the future of this campaign period and the important midterm elections. Welcome again, Chairman Garcia. He was here before during the pandemic via Zoom. Welcome, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Wilson, sa ating pong lahat. Magandang umaga. Una, siyempre, katatapos lamang ng filing ng certificates of candidacy natin mula October 1 to 8, na kung saan naging napaka-successful, napakatahimik ang ating naging filing, except yung huling araw, merong isang pangyayari lang na nangyari dyan sa Sharif Agwak. Subalit, generally, napaka-peaceful po at nakakatuwa naman, ipinapakita lamang natin na sa paghahanda, pagsasama-sama, pagtutulong-tulong, maayos natin ang ating pagsisimula ng ika-nga election season dito sa ating bansa. 44,000 ng mga kababayan natin, more or less, ang nag-file ng kanilang mga certificates of candidacy sa buong bansa. Diyan sa 44,000 na yan, 183 ang nag-file ng kanilang candidacy sa pagiging senador. So 183 ang ating aspirants at meron tayong 160 na party list organizations at political parties supposedly na dapat ay accredited at nag-file ng kanilang certificates of nomination and acceptance. Bagamat meron po naging 190 na nag-file ng kanilang certificates of nomination and acceptance. Yung 30 po doon, sila po ay hindi mga accredited pero pinili pa rin nila na mag-file ng certificates of nomination and acceptance sa atin sapagkat siguro a matter of strategy dahil yung iba dyan pumunta sa Supreme Court at naniniwala sila kung mananalo sila sa Supreme Court o kung makakakuha sila ng remedyo ay at least meron sila nakapending na certificates of nomination and acceptance. Pero sa katotohanan, sa 160 na yon, 155 lang ang nag-file ng certificates of nomination and acceptance na naging 156 dahil bago mag-alas 5, merong nakahabol na isang party list. Kaya 156 ang ating po magiging party list organizations and political parties na magpa-participate sa ating halalan. Minarapat po natin na i-separate ang filing ng certificates of candidacy sa Bangsamoro na hindi po nangyari nitong October 1 to 8 sapagkat nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema na kung saan ang sulu ay inaalis sa Bangsamoro. So dahil po dyan, minarapat natin na payagan at bigyan ng isang buwan man lang na palugit o transition yung pagkawala ng sulu sa Bangsamoro. Kung kaya, ginawa po natin November 4 to 9 ang filing ng certificates of candidacy sa Bangsamoro parliamentary election. Ito po ay kauna-unahang halalan sa parlamento sa Bangsamoro, a very historic one. And therefore, sana wag niyo rin pong mabibigyan, wag niyo rin pong papabayaan bigyan ng focus itong mangyayari sa Bangsamoro. At siyempre, ini-expect natin na medyo napaka-challenging itong Bangsamoro election na ito. Ngayon po, mula February 2 to September 30, nagkaroon tayo ng registration of voters. Napaka-successful din po ito. Base sa projection ng COMELEC, dapat mga 3 milyon ang mga kababayan natin bagong botante na magpaparehistro. Subalit ito po inabot ng more or less 3.6 million na bagong botante na nagparehistro. Halos 7 milyon po ang pumunta sa registration sites natin sa buong Pilipinas. At sa 7 milyon na yan ay madami rin po ang nagpa-reactivate, marami rin po ang nagpa-transfer ng registration at o yung iba naman nagpabago ng ilang dato sa kanilang registration. Ilan po ang prediction natin na maaaring maging botante natin sa 2025 elections? Dapat po kasi 70 million ang ating prediction na bilang ng botante sa susunod na halalan. Kaya nga lamang,
Sa kasalukuyan, as of July 15, 2024, ay meron lamang po tayong 66 million na kung madadagdagan ng 2 billion, magiging 68 million lamang. Bakit? Sapagkat na-discover nga po ng COMELEC na meron tayong 5.37 million na mga kababayan natin na deactivated voters. Ibig sabihin, mga botanteng hindi makakaboto sa darating na halalan sapagkat sila ay hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon. And therefore, sila po ay hindi makakaboto. Maliban na lang kung sila ay nagpa-reactivate. Bago po natapos ang September 30 na registration, ay meron po tayong more or less 600,000 na mga kababayan natin na nagpa-reactivate ng kanilang registration. So, ibig sabihin, medyo mababa pa rin po yung kumpara sa 5.37 million na deactivated. Hopefully, bago natapos yung September 30 ay meron pang mas dumami at napadagdag na bilang na nagpapa-reactivate natin botante. Para sa kaalaman po ng lahat, sa darating na October 14, magkakaroon po ng ERB hearing. Ano po yung ERB? Election Registration Board hearing sa buong bansa, na kung saan yung lahat na nagparehistro mula July 16 up to September 30 ay kanila pong susubukan alamin kung dapat bang marehistro o hindi. Yan po ay sa buong bansa. October 14 po mangyayari yan. Ngayon po, kahapon din po in-announce ng COMELEC dahil walang pasok sa Maynila at Pasay sa Lunes at saka sa Martes na yung deadline ng pagpa-file ng petition to declare nuisance, mga panggulo, mga unpurpose lamang ay lituhin ng mga kababayan natin, ay minove mula October 14, ginawa na po natin ito October 16. Dahil nga po, sarado ang aming opisina ng Clerk of Court upang tumanggap ng mga petition to declare nuisance. So ang kasalukuyan, ano ang gagawin ng COMELEC doon sa 183 na kandidato for senators or aspirants at ano ang gagawin namin doon sa 160 or 156 o 190 na party list organizations na gusto mag-participate sa ating pong halalan. Una muna, itong period na ito, kinakailangan magtanggal kami ng mga nuisance candidates. As of yesterday, 66 na po na mga kandidatong nag-file o aspirants na nag-file ng kanilang kandidatura, ang sabi ng aming law department ay valid, legitimate candidates. Yung mga ibang natitira, they are now still undergoing the process of re-verification and further screening. Asahan niyo po sa Miyerkules na darating, ang law department ng komisyon ay magsasabit sa amin sino ang nuisance, sino ang hindi sa ating pong mga aspirants para sa senador. Isa lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Pag sinabi nating nuisance, binanggit ko na, panggulo o ang purpose ay lituhin ang ating mga kababayan. Tandaan niyo po ito, hindi magdi-disqualify o magka-cancel ang present leadership ng COMELEC dahil lamang yung kandidato ay mahirap. Walang pera, walang ari-arian, walang financial capacity na mag-wage ng national campaign. Sa paniniwala po natin, ako, personal, hindi dapat nadidisqualify ang tao dahil sa kawalan ng ari-arian o kayamanan sapagkat nagdadagdag tayo ng kwalifikasyon nang wala naman sa saligang batas. No person shall be deprived of the right to public service simply because of status in life because he is poor. So hindi po natin gagawin yon. Kung sakali po magdi-disqualify kami ng mga kandidato national man o local sa pagiging nuisance, yan po ay nakabase sa number one, sila ay nagkokos ng mockery in the electoral process. Ginagawang katatawanan yung ating pong halalan. Yung iba dyan, talaga namang nakita nyo naman, yung 15 minutes of fame, yung mismong, alam nyo na, makapag-file lang ng candidacy. Akala nila ganun lang po ang stage na pinagkakaloob namin sa kanila pag nagpa-file sila ng candidacy. It's highly symbolic because doon ipinapakita kung gano'n ka kaseryoso sa pagtakbo sa darating na halalan. And therefore, isa sa mga babasihan namin, ano ang mga sinabi mo nung panahon na nag-file ka ng candidacy at pumunta ka sa stage na yan at tinanong ka ng mga miyembro ng media. That goes to show the seriousness ng mga kandidatong tumatakbo. Sa period din po ito, inaalam na ng COMELEC sino yung mga kandidatong may perpetual disqualification to hold public office. Ito po'y bagong bagay ito, ginawa po ng inyong komisyon sapagkat madami pong tinanggal ng Office of the Ombudsman na kasama sa pagtatanggal ay perpetual disqualification to hold public office. At nag-issue kami ng resolution. Sinabi namin sa resolution 11044-A na kapag ka ang isang opisyal ng pamahalaan ay tinanggal at may perpetual disqualification to hold public office, kaagad din namin siyang tatanggalin sa listahan. Ipapatupad namin ang desisyon ng Office of the Ombudsman kahit pa nakaapila yung mga kandidatong ito sa mataas na hukuman hanggat walang nakukuha na restraining order. So
So ibig sabihin, ika-cancel namin ang candidacy nila because we will implement the decision of the Office of the Ombudsman. Ang sabi po ng Republic Act 6770, yung Ombudsman Act, the decision of the Office of the Ombudsman in administrative cases are immediately executory although it may not be final. At sa kasalukuyan din, mula huling araw ng filing ng candidacy, October 8, hanggang 25 days from that date ng October 8, pwedeng mag-file ng petition to cancel or deny due course candidacy ng lahat ng kandidatong tumatakbo. Issue age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy. Ibig sabihin, kapag kayo ng basis o ground ng cancellation ay yung mga binanggit ko, ang dapat na pinafile ay petition to deny due course and or cancel candidacy. At yun po yung sinasabi natin nung nakaraan pa, paulit-ulit, na wala pong diskresyon ang COMELEC na tanggihan ang pagpa-file ng certificates of candidacy ng kahit na sino. Kaya si Hodang sa Sibathala, kaya si Hodang naniniwala sa bituin o mga buwan, kaya si Hodang naniniwala sa duwende, mataas, pandak, maitim, maputi, singkit o malaking mata. Lahat yan tatanggapin namin ang certificates of candidacy. Kung makakasama ang pangalan sa balota, ibang usapan po yun. Sapagkat pwede namin ikansila, tanggalin yung mismong kandidato na yan. Ngayon po, katulad na nangyari sa Bambantarlac, base sa ating karanasan, doon sa nangyari sa Bambantarlac, nakapagparehistro April 2021, walang nag-question, walang nag-oppose, walang nagpetisyon. Kaya po naging registered voter. Nag-file ng candidacy bilang mayor ng Bambantarlac noong October 2021. Walang nag-question, walang nag-file ng opposition, walang nag-file ng petition. Nakatakbo, nanalo, naging mayor ng Bambantarlac. Question, sinisisi po kami nung una. Bakit daw hindi namin kinansel ang candidacy? Hindi naman namin kakilala yung lahat ng kandidato sa buong Pilipinas. And therefore, sabi ng Supreme Court sa kaso ng Serafica versus the Commission on Election, ang COMELEC ay may ministerial na duty lang na tanggapin ang lahat ng certificates of candidacy. Wala kaming karapatang tumanggi, sabi po ng Korte Suprema yan. Therefore, sinasabi ng iba, dapat ang COMELEC nagpadagdag ng ibang dokumento, katulad ng birth certificate, para lang patunayan na siya ay hindi foreigner, siya ay Filipino citizen or whatever. Bawal din po kami magpadagdag ng kahit anong dokumento sa ipinafile na certificates of candidacy. Sinabi na ng Supreme Court na bawal ang COMELEC na magdagdag ng dokumento sapagkat yun ay hindi naman required ng umiiral na batas. Ang ipinafile lang ay certificate of candidacy o kasama ang certificate of nomination and acceptance, yung tinatawag na CONA. So yun po ang isang maliwanag lang na no choice po ang COMELEC but to accept the COC. Isang pagkakataon sa kaso po ng Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board and the Commission on Election. Ang sabi po ng Korte Suprema, nagpadagdag kasi ang COMELEC dati ng certification na hindi siya drug addict o gumagamit ng pinagbabawal na droga. Ito po'y diniklarang unconstitutional ng Supreme Court sapagkat the COMELEC cannot add to what is not required by the law or by the Constitution. Hindi kami pwede magpadagdag ng kahit na anong dokumento, kahit na napakagaling at napakaganda ng intention po namin sa kasalukuyan. Ngayon po, hanggang kailan kami dapat magkaroon ng pinal na listahan ng mga kandidato? Hanggang December 13 ng taon na ito. Sapagkat plano ng COMELEC na magkaroon po tayo ng printing ng balota sa katapusan ng Disyembre. Yun po ang plano ng COMELEC. Ngayon po, tatalakayin na natin bilang panghuli yung issue ng aming pong joint venture partner na nag-withdraw. Talaga pong binigyan namin sila ng ultimatum bago magkaroon ng filing ng candidacy. Sinabi natin, they have two choices only. Yung mismong isang joint venture partner doon sa tatlong joint venture partners ng Miru na kung saan may posibilidad at that time na tumakbo sa isang posisyon national man o maaaring sa local. Sinabi natin, they have two choices. One, politics, or number two, business. Sapagkat kung magkakatuluyan na hindi sila mag-withdraw sa joint venture partner o sa partnership, mapipilitan ng COMELEC na i-disqualify yung kakandidato for conflict of interest. Bago po sila nag-file ng candidacy, nag-withdraw kaagad sa amin yung isang joint venture partner na yan at sinabi namin, tinatanggap namin ang withdrawal, pero yung natitirang dalawang joint venture partners ay paninindigan kung ano yung obligasyon ng partnership. Pinag-submit namin sila ng tinatawag na NFCC, Net Financial Contracting Capacity, na yun ang commitment nung nag-withdraw sa joint venture partners. Kahapon po, natanggap na ng COMELEC yung NFCC na sinabmit ng natitirang partners. So ina-assure ko sa sambayanan, wala po tayong problema, wala po tayong haharapin na problema dahil lang nag-withdraw yung isa sa mga joint venture partners sapagkat
ang commitment lang naman nila ay financial. Sa kasalukuyan, ang natanggap na nating mga makina ay 57% na ng lahat ng makina na kinakailangan i-deliver sa atin, 110,000 more or less. Sa kasalukuyan, meron na po tayong 63,000 machines na deliver sa atin. At ang commitment sa atin ng Miru, dapat katapusan ng taon, madideliver ang lahat na 110,000. Kahapon, in-inform nila kami, by November, tapos ang lahat ng delivery na 104,000. Yung pong other peripherals ng mga makina, katulad ng laptops na gagamitin sa transmission, consolidation of the results, yung mga USB, etc., 100% na pong natanggap ng COMELEC. So wala na po tayong problem. Yung pong dalawang makina na gagamitin sa printing ng balota na bago, 300 million ang isa ay nandyan na po sa National Printing Office. October 25, ito po ito-turn over sa Commission. So konti na lang po ang deliverables obligasyon sa atin nung mismong kapartner natin patungkol sa mismong makina na gagamitin natin. And yesterday, sinimulan po namin, nagkaroon po kami ng kick-off, ceremonial kick-off ng ating tinatawag na source code review. Isa sa pinaka-importanting components yan ng automated election system. Kinakailangan yung mismong gagamiting utak, brain ng ating machine ay ma-source code. Matingnan, makita, kaya bang i-hack? Talaga bang tama ang instruction? Baka may secret instruction. Kaya po iniimbitahan namin ang lahat ng IT experts sa buong bansa. Subukan po natin, tingnan natin yung ating pong source code na panggagalingan ng command o instruction sa mga makina. Siyan po ay tatagal na mga 2 buwan. Mula po ngayong Oktubre hanggang Nobyembre po aabutin yan sapagkat gusto natin ay masinop at talagang masidhing tinitingnan isa-isa yung mismong command doon sa source code. So madami pa po tayong mga ibang dapat pag-usapan. Hihintayin na lang po ako ng mga katanungan. Maraming salamat po. Thank you very much, Chairman Garcia. Ang dami niyong alam sa detalyado. Very detailed, comprehensive overview of the 2025 midterm elections. Congratulations for your efficient efforts. Very exciting. And see, who wants to ask the first question? Please. Introduce yourself to the chairman. Chair, ako po si Again. Tracy from TV5. Sir, yung nabanggit nyo, 66 out of the 83, yung parang, tawag dito? Qualified. Ang qualified, tama po ba? Initial pa lang po yun. Initial, sapagkat base sa determination ng law department namin, sila yung nag-qualify doon sa standard na sinet po nila. Yan naman po ay hindi pa final. Sasubmit yan sa COMELEC and Bank. Pero 66 yan. At yung iba kasi, kung bakit hindi pa niya isama doon sa legitimate candidate, ay sapagkat marami kasi mga kandidato, meron 2 grupo sa kanilang partido. Ibig sabihin, 2 ang nagsasabing sila may-ari ng partido at yung 2 grupo na yan ay nag-issue ng CONA, Certificate of Nomination and Acceptance, sa magkakaibang kandidato. Ang rule po natin, kung ang kandidato sa Senado ay 12 at yung political party ay nag-endorse ng mahigit, inuulit ko, kung nag-endorse ang political party ng mahigit na 12 sa senador, lahat ng kandidato nila ay independent candidates. So, ibig sabihin, ngayon po, kinakailangan muna nating alamin, sino ba talaga ang tunay na lehitimo may-ari ng mismong partido na yan. Madami po nagkaganon. In fact, sa party list, merong nagsubmit 3 set ng nominees, 3 grupo. Merong isa nagsubmit 4 na sets ng nominees na naglalaban-laban, nag-aaway-aaway doon sa grupo na yan. Hindi po namin muna maiko-consider kung anong grupo ang tunay at dapat nakilalanin. Pero, yung partido nila, wala pong problema, hindi po maapektuhan. Yung accreditation, yun lang mga in-issue nilang CONA at saka yung mga nominees. Sir, yung sa 66 out of 183 na na pinanggit nyo, valid, legit candidates, what makes them valid and legit candidates? Una yung iba doon, aminin na natin incumbent senators. Yung pangalawa doon, at aaminin ko, meron doon na tumatakbo isang mangingisda na sa ating palagay, kahit mangingisda siya, ay kinakailangang maisama siya doon. Sapagkat, again, hindi balakid ang kahirapan upang tumakbo. Meron doon, yung tumakbo na dati, diniklara ng COMELEC before, na not qualified dahil nuisance. Pero pagdating sa Supreme Court, ni-reverse ng Supreme Court ang COMELEC. So yan ay nakasama na ang kanyang pangalan. Alam niya na kung sino, alam niya siguro yung kung sino siya. So yun, basta ang standard natin ay hindi rin yung edukasyon. Ang standard natin yung seriousness
doon sa pagtakbo. Yung mismong plataforma na kanilang sinasabi. Hindi rin porket may partido politikal ay guaranteed na makakatakbo. Kahit independent candidates ay kinuha po namin, nilagay po natin. Madami mga independent candidates na first time na tumakbo na nakalagay doon sa 66. So ibig sabihin, makikita nyo po pagka nilabas na ng COMELEC yung final na listahan, maaari madagdagan pa yung 66, makikita nyo po na ito ay hindi yung mga dating inaakusa sa atin na bakit siya lang ang ganito, paano nakatakbo yan. Dito po makikita nyo talaga na yung seriousness ng pag-screen po natin. In the meantime, Sir JC, masyadong premature at this point. Nagbigay lang ako sa inyo ng ilang mga halimbawa, pero sinasabi ko sa inyo, kahit paano naman magugulantang yung iba doon sa mga sinama na sa listahan sapagkat they really deserve to be included in the ballots. Yung iba doon, pag nakita mo yung kanilang pananamit, talaga namang sasabihin nyo, hindi dapat maging kandidato. Pero, wait until he talked. Yun ang pinaka-importante. Kasi doon yung makikita yung lalim ng isang tao, hindi dahil sa pananamit o sa itsura, kung hindi yung bigat ng kanyang saloobin at kaisipan. Gagawa ba kayo ng debate for these candidates? Curious. Will you be hosting what? Sa akin pong palagay, medyo mali ang ginawa namin ng COMELEC before doon sa debate. Dapat ang debate ang nag-i-sponsor, hindi ang COMELEC. Hindi kami mismo. Nakalagay po sa Section 20 ng Republic Act 9006 na dapat ang debate, ang mismo mga media network ang nag-i-sponsor. Ang COMELEC ay nagsusupervise lang. Ang COMELEC ay naandyan lang magbigay ng gabay. Pero yung kami mismo magpapahulang debate, hindi po tama. Yun po ang nangyari noong 2022. Kaya nagkaroon ng problema noon. Naaalala ng lahat. Pero ngayon po, media networks, kasi nung presidential election, ng 2016, nagpa-debate ang GMA, ABS, Channel 5, ang KB, kanya-kanya pong pa-debate na okay lang po sa amin basta isusupervise lang ng komisyon. Sir, tapos last, for now, yung so far, how many petitions did the COMELEC receive dun sa petition to cancel candidacy? Based on? Meron ako nabasa, sir, 5 petitions. Meron 6 na kahapon doon sa petition para ideklara na dahil dapat tanggal ang pangalan dahil sila ay perpetually disqualified to hold public office na ginawaran ng Office of the Ombudsman. At kaagad ito ay nire-refer namin sa Law Department upang mapag-aralan, upang mabigay kaagad sa amin ang rekomendasyon talaga bang sadyang meron silang perpetual disqualification to hold public office. As of kahapon, sa mga local positions, nakatanggap na tayo ng kulang-kulang 40 ng mga petition to deny due course and or cancel candidacy. Magkakaiba ang dahilan. Dahil sa yung iba naman dahil sa residency, dahil sa issue ng citizenship, dahil sa issue ng pagiging not registered voter. Kaya po may nagpapile ng mga petition laban sa kanila. May nagtatanong ulit, may minention kayong total number of candidates nationwide, 40 plus? 44,000 po lahat-lahat, more or less ang ating pong kandidato sa buong Pilipinas. To a certain extent, Sir Wilson, ito ay mas mababa kaysa nung kumpara nung 2022 national and local election. Palibasa may presidential and vice presidential post tayo noon. Noong 2022 ay umabot ng mga 47,000 ang ng kandidato. Noong 2019, 46,000. Ngayon, 44,000. Siguro, epekto nga rin ito ng mga alliances, ng mga coalition na kung saan hindi nagpapalaban, hindi naglalabanan sa ilang lugar. Dahil nga sa may usapan yung mga partido politikal. For how many positions daw ang 44,000? 18,280 ang positions at stake sa buong Pilipinas. 80 positions. Wow. Very interesting. Yes. Thank you very much for your questions. Yes. Opo. Good morning po. Tatanong ko lang po, Cathy Cruz po mula po sa DZEX ang ating katipunan every Sunday and tuklasinnatin.net. Marami pong mga political party ang nalito at hindi nalaman na kailangan magsumite ng manifestation of intent to participate. Gaano po ba kahalaga ito? Ano-ano po ba ang dapat tandaan at paghandaan ng mga partido at maging mga party list para makapag-comply ng mga nasasaad o inilalabas yung resolution. At dahil sa nakakalap ko pong impormasyon, napakahigpit nyo raw po sa deadline. At isa pa pong pakiusap po nila, bakit daw po ang overseas
division o section po ninyo sa COMELEC, ang siyang lagi lang po nag-email sa mga national political party, pero yung pong mga resolution na inilalabas nyo, hindi nyo po sila nakaka-copy furnish, kundi nalalaman na lamang sa balita at pag nabisita po ang inyong website. Una po, doon sa mga notice individual, isipin niyo po kung meron tayong 160 na party list, mukhang napakahirap i-notify lahat yan. Base sa ating umiiral na patakaran at kahit sa batas, kinakailangan i-publish lang yung mga resolution ng COMELEC, hindi lamang sa two newspapers of general circulation, kung hindi kahit sa ating website. Available po lahat, yung lahat ng resolution patungkol dyan. Ngayon po, tungkol sa manifestation of intent to participate, yan po ay hindi applicable sa mga political parties na nagpapatakbo sa national and local positions. Yan po ay applicable sa mga party list organizations sapagkat yan ay provided ng Republic Act 7941 na kinakailangan yung lahat ng political parties or party list na magpaparticipate sa ating halalan sa party list ay kinakailangan mag-file ng manifestation of intent to participate. At sure po ako, alam na alam yan ng lahat ng natitirang 118 na party list yung existing at lalong alam na alam ng 42 na naka-accredit lamang sapagkat doon sa pinail nilang petition for accreditation ay kasama mismo yung manifestation of intent to participate bilang isa sa mga requirements na kinakailangan i-file. So, yung iba po, tama, yung iba sinasabi wala daw po silang na-receive. Alam niyo po, ang rule po natin sa Civil Code of the Philippines, alam na alam ni Sir Wilson yan, that notice as contained in newspapers of general circulation are notice to the entire world. And therefore, mukha pong sila ang may obligasyon na dapat alamin yung mga bagay na lalo pat sila itatakbo. Isipin niyo po, Ma'am Cathy, nalulungkot ako. 8 araw ang binigay nating palugit sa pagpa-file ng candidacy. Wala tayong ginawang extension. Tama po kayo, talagang mahigpit tayo sa ating mga deadlines. Sapagkat, hindi maganda yung lagi na lang tayo umaasa, i-extend naman. Para yung filing ng application for registration, akala i-extend. Kaya yung huling araw talagang dumagsa. Hindi po pwedeng ganun. Kinakailang sanayin natin, lalo sa election ng lahat, na merong panuntunan, merong deadline. Para po hindi yung extend tayo na extend, nasasanay. Tapos pag in-extend naman, another extension ang hihingin. So hindi na po tayo ganun ngayon. Ito po yung pinapatupad na ating mga pagbabago. Ngayon po, Ma'am Cathy, tama po kayo, napakahigpit natin sa bagay na yan. Pero, isipin niyo po, Sir Wilson, 8 araw ang filing ng candidacy sa tent ng Manila Hotel. Yes. Ng senador at saka party list. Saan ka naman nakakita? 4:45 in the afternoon. Ang dami pang tumatakbo, nagpa-file. At pagkatapos, nakita naman siguro sa mga telebisyon, pagdating doon, ang daladalang papel, mga blanco, doon pinipilapan lang. Ay, grabe. Doon inaasikaso. Ibig ko bang sabihin, alam mo namang mapapal kayo ng nomination. 8 araw yung binigay ng komisyon. Siyempre bago mag 8 araw, naghanda na siyempre dapat ang partido, doon gagawin, doon nahabulin. Pero kita niyo po ang ginawa nating leniency. Basta humabol bago mag 5:00 sa buong bansa, tatanggapin pa rin ang COC. Basta nasa labas ng lugar kung saan tinatanggap sa 30 meters, tinatanggap pa rin natin. So, but then may mga ganun po. Sana sa susunod, lalo na po yung mga party list, lalo na po ang mga political parties, yung pagtakbo nyo po ay mere privilege. Hindi po ito absolute right. Kinakailangan tayo ay sumusunod sa mga patakaran. Sapagkat naniniwala ako, ang kandidatong hindi sumusunod sa patakaran, walang karapatang tumakbo. Yan ang dapat na hindi binoboto ng sambayanan. Sampulan ko po kayo, Ma'am Cathy, kung marapatin nyo lang po. Nilagay natin sa ating, wala po kami magawa, decision ng Supreme Court, Peñera versus Comelec. Sila ay hindi pa kandidato pag nag-file sila ng kanilang candidacy. Yan po nakalagay sa kaso ng Supreme Court at nakalagay sa Republic Act 9369, Section 15. Ngayon, nag-file ng candidacy. Ang pagmumukha nila kalalaki sa mga tarpaulin. Bye-bye, hello, welcome. Di ba? Naandyan po lahat. Hindi namin pwedeng mapatanggal dahil hindi pa po sila kandidato. Pero para sa akin, hindi ba dyan natin makikita yung pagtitimpi at pagtitiis ng ilang kandidato na kahit sila ay deklarado na aspirant, hindi pa rin nila ginagawa yung mga asal ng pagiging kandidato. Diyan titingnan ng sambayanan dapat, yung pagtitimbang, sino ba ang dapat na hiahalal natin. Sapagkat kahit walang patakaran, kung sa sarili mo, hindi ka pa namang kandidato, bakit mo gagawin? Wala lang magawa ang COMELEC kasi batas po yun. So yun pong ibig kong sabihin, na sana, yung pong mga susunod nating halalan, hanggang naandito ang inyong lingkod, kung ano yung patakaran, kung ano yung batas, yan ang ating susundin. Kung sa palagay po ninyo stricto, ay ganun po talaga. Kasi pag maluwag ang COMELEC, lagi na lang sisisihin. Pagka mahigpit, lagi na lang sisisihin. Mas maganda na mahigpit kaysa maluwag tayo. Dahil sa bandang huli, ang purpose natin ayusin ang ating halalan. Hindi po ba
napakaayos ng filing ng certificates of candidacy natin. For the first time, Oh yes, very orderly. ang ating filing ng candidacy. Another question ko lang po, sir. Paglilinaw lang po, kasi medyo isa sa mga naging panauhin po ni Sir Wilson dito sa Pandesal Forum ay si Vic Rodriguez, in dati pong Executive Secretary po ni Pangulong Bongbong Marcos, na tungkol din po sa pagpaparehistro ng mga social media accounts at websites ng mga political party at maging ng mga kumakandidato. Pwede po bang, sabi niya po kasi ay ito raw po ay sabi niya Paglabag sa saligang paglabag batas. sa saligang batas sa freedom of expression. Ano pong masasabi? Tingnan niyo po. At ako po, I highly respect the opinions of everyone. Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. In a democracy like ours, free speech is always respected. Dapat ganon. And freedom of expression. Pero, bakit po ang mainstream media, kayo, DCXL, ang Channel 5, ang ABC5, ang ABS-CBN, ang Lingkod Kapamilya, ang GMA, ang lahat ng naandito ngayon ng media entities, bakit regulated ng COMELEC pag darating ang campaign period? Bakit kinakailangan isubmit nyo sa amin ang lahat ng mga kontrata na pinapasok ng mga networks ninyo at yung mga kandidato at political parties? Meron pa tayo, may bayad. For every 30 seconds, ganito ang rate. Subject pa sa aming control. Pwedeng sabihin namin dapat 50% discount. At the same time, merong 120 minutes kapag ka TV at 90 minutes kapag ka radyo per station. Yun ang sabi ng batas natin. Ibig sabihin, highly regulated ang mainstream media. Bakit pag social media, hindi namin nare-regulate? Parang may mali po tayo doon. Hindi po ba? Eh kung nare-regulate nga namin ang lahat ng franchises sa buong bansa, sabi ng saligang batas under Article 9C, bakit hindi namin kaya i-regulate ang social media sapagkat napakalawak sila? Napaka-unfair. Hindi ba ang purpose kung bakit may regulation is to ensure equal opportunity for all? Naniniwala po ako na kinakailangan i-regulate ang social media sapagkat meron po dyan, social media kasi 24 hours na andyan yung post mo. Hindi ba pwede mong tirahin yung isang kandidato o pwedeng i-promote mo ang isang kandidato? Pero walang regulation. Eh paano yung ginagastos doon? Eh hindi ba lahat ng gastos ngayon, kahit sa TV at sa radyo at sa dyaryo, kinakailangan i-report sa amin? Dahil kinakailangan mag-comply ka sa 3 piso, 5 piso at 10 piso, as the case may be. Eh paano namin mamamonitor? Yung mga social media influencers na nababayaran ng pagkamahal-mahal. Paano yung mga nag-avail yung mga talagang social media influencers? So, aaminin po natin, Ma'am Cathy, wala tayong social media regulation law in the Philippines. Pero sana tingnan po nilang mabuti ang Republic Act 9006, yung Fair Elections Act. Ang nakalagay doon, the COMELEC has the power to regulate radio, television, newspapers, and other forms of media. May nakalagay po, other forms of media. Ay di hamak po naman na siguro, pag sinabi yung social media, ay kasama yung other forms of media. Kahit na anong interpretasyon natin. And we decided to interpret that as to include social media. Bakit bawal ba natin i-regulate ang artificial intelligence? Hindi naman po namin sinasabing absolutely bawal ang artificial intelligence. Sapagkat doon sa isang nilaunch ng GMA7, yung ng Kapuso Network na sinasabi nila yung fake news, ingatan, iwasan. Eh yun po yung purpose natin mawala ang fake news, mawala ang misinformation, mawala ang disinformation. Nasa power po namin yun, the power of regulation, sa power ng Commission on Election. So, ang amin naman po, Ma'am Cathy, pati po deepfakes. Alam niyo naman ang deepfake. Itsura mo, mukha mo, boses mo, pati po ka ng pipik sa iyo. Eh kung si Cathy Cruz, bigla nag-endorse ng isang kandidato bukas ng eleksyon, boto niyo si ganyan. Naniwala ang lahat ng kanyang mga supporters, tagapakinig, na talagang endorsement niya, yung pala hindi siya. Yung pala AI generated, yung pala deepfake. Naniwala na ang lahat. Paano mo pa magagawa naman? So ang sa amin po, irehistro lang naman. Di naman namin sinasabing tatanggal. Irehistro. Kapag hindi, ipapatake down namin sa mga platform, yung mga post na yan. Lalo pat pangangampanya ang usapan. So that, pag nirehistro, pantay-pantay. Mahirap mayaman, nakaregister ang kanilang social media accounts. Yung po lang naman ang intention namin. Ngayon, kung sa palagay po ng iba, Ma'am Cathy, ay may violation ng karapatang pantao na nakalagay sa saligang batas, yun po yung purpose natin. Kung walang magsisimula, Ma'am Cathy, paano natin matatry na pwede pala?
if somebody would like to question our action, better, welcome na welcome po. Para makita natin, malaman natin, Comelec mali ka, hintayin mo ang batas. O kaya Comelec, hanggang dito ka lang. Para at least nalilimit natin. Kasi sa mga susunod na halalan, mangyayari lahat ito. Kaya po namin sinusubukan ng mga batas. The only way to prove whether the Comelec is right or wrong is to go to the Supreme Court and let the Supreme Court decide whether our action is legal, valid, constitutional or not. Last question na lang po. Kung may nais po kayong amyendahan sa batas po kung saan po ang Comelec ay napakamakapangyarihan po lalo na sa panahon ng eleksyon, ano po yon para maisaayos lalo na po sa pagtatanggap? Kasi marami po ang nagrereklamo, bakit siya nakatakbo? Di ba guilty nga yan, lalo na mga nakaposisyon po ngayon. At involved, napatunayan na involved po sa illegal drugs. Yan po. Thank you. Yung buong Omnibus Election Code, dapat i-revise yan. Hindi lang i-amend. December 3, 1985, nagkaroon na ng 1987 Constitution, nag-i-exist pa yung batas na pinapatupad ng Comelec. Tingnan niyo po, Jurassic na law, tapos hindi nababago hanggang sa kasalukuyan. Nakalagay doon, sa katulad ng binanggit nyo. Sabi nyo na merong kaso na. Yung iba nga convicted pa ng drugs, ng rape, ng whatever. Ano sabi ng batas? Can run so long as there is no final judgment of conviction. Kailan ba nagiging final ang judgment ng conviction? Kapag ka naapila sa Korte Suprema, sinabi ng Supreme Court, final and executory. Hanggat nakaapila, makakatakbo. Halos versus Comelec, hindi ba? Kahit nakakulong, pwede makatakbo. Yung mga nakakulong, nakakaboto po Nasa batas po natin. At pangalawa, gawin ko ng dalawa po yung papa-amend natin at papa-revise. Hindi lang po yung mismong omnibus election, kundi yung party list law. Yes. 1998 pa yan hanggang ngayon, kahit isang section, kahit isang salita doon, walang nababago. Ngayon, sasabihin ng mga kababayan natin, kasi prostituted na sistema. Ang Comelec po ay tagapagpatupad lang ng batas. Kung ano yung nasa batas, yan po ang papatupad natin. Pagka wala sa batas, hindi namin pwedeng gawin sapagkat bawal na bawal po yon. You are usurping the power of Congress, ika nga. So therefore, kailangan baguhin para po ayusin natin ang party list. Para po talagang maging talagang marginalized and underrepresented sector ang party list system natin. Ang galing Ang galing niya mag-explain. Very clear. Sorte naman mga estudyante nyo. Magaling. Next question. Please state your name again. Po, from GMA. Yes. Sir, ano po yung, hanggang saan lang po yung naging participation ng St. Timothy's Construction Company sa joint venture? Financial po sila. Sila po yung ang lahat po kasi ng mga magpa-participate sa Comelec, meron sinasabit silang NFCC. Net Financial Contracting Capacity. Ibig sabihin noon, sa Tagalog natin siguro, mas maganda, sila yung may pangpondo. Halimbawa, magpapagawa si Sir Wilson dito ng kanyang bakery dahil nagkaroon ng problema dito, papagawa niya. Yung mismong contractor nito, pwede magpakita kay Sir Wilson, kahit hindi mo muna kami bayaran, meron kaming pampondo, meron kaming pangtustos doon sa gagamitin namin mga bakal at saka yero dito, kahit na hindi mo muna kami bayaran. Kasi minsan nagtatagal ang bayaran sa pamahalaan Dahil nga sa tinitingnan pamabuti, yung lahat ng mga diniliver, etc. So yan ay parang guarantee na meron kaming pantustos. In fact, hindi nga po nila nagamit yung credit line na yun sapagkat nakapag-deliver na nga po sa amin ng lahat ng 53% ng 57% ng lahat ng mga makina. So ibig sabihin, hindi po sila re-involved sa technical. Wala po silang pakialam. Ang technical po ay purely sa South Korea, sa Miru system. Financial sila. Ngayon, sabi namin, doon sa dalawang natitirang joint venture nila, o sige, dahil nawala na yung may net financial capacity, which is requirement, Sir Wilson, para sa bidding, sa tinatawag na procurement requirement, sabi namin sa natitira, kayong dalawang natitira, kayo ang mag-supply ngayon ng NFCC. At obligasyon nyo yan, sapagkat hindi porket nawala yung mismong isang contracting party, ay wala na yung inyong obligasyon sapagkat nakalagay sa mismong Civil Code of the Philippines. Kapag yung joint venture ay nawala ng isang partner, the obligation of the remaining partner shall be jointly and severally. Kahapon po, na-submit sa amin nung natitirang dalawang partners ang NFCC. At ito'y kasalukuyan na namin nire-review kung fully compliant sa nire-require namin. Binigyan po namin sila ng 10 araw, nakakadalawang araw pa lang, nag-submit sila ng bagong NFCC. So again, wag po mag-alala ang sambayanan. Hanggang doon lang po sila sa financial.
Thank you, sir. Sir, and di ba ang promise ng COMELEC, sir, ipopost sa website Yes. final list ng mga candidates. Last- So, kung December, sir, ang target natin na finalist, kailan po maipopost sa website? 2 weeks mula October 8, mapopost na po sa website ang lahat ng certificates of first time po yan sa ating kasaysayan. Nationwide, ha? First time po sa ating kasaysayan na ang lahat ng 44,000 na certificates of candidacy ay amin pong ilalathala sa Ay, COMELEC website. certificate? Opo, Oo. ilalagay po namin sa COMELEC website. Malalaman ng mga kababayan natin sino siya, ilang taon na siya, anong background niya, saan siya nakatira, sinasabi niya. Wow. Tatanggalin po lang namin yung mga ibang bagay doon na hindi dapat personal. Halimbawa, yung signature o halimbawa yung email Cellphone address. O kaya yung kung may cellphone number, tatanggalin natin yan. Pero yung mga requirement ng batas na nakalagay sa Section 74 ng Omnibus Election Code, i-retain po natin. Lahat-lahat, pati party list, ilalagay po namin para yung mga kababayan natin kilala kung sino yan. At the same time, pwede sila mag-file ng mga kaso laban sa mga palagay nila hindi qualify. Pero sir, yung list na po na yan na ipopost natin 2 weeks after October 8. Yan po Malinis na hindi list po yan na yung po malinis. Yan po yung COC ng lahat. Yan yung certificates of candidacy ng 44,000. lahat. Ilalagay po natin lahat-lahat yan sa website. Sapagkat, para sa kaalaman din ng lahat, for the first time din sa kasaysayan natin, lahat ng statement of contributions and expenditures ng lahat ng kandidato ay ipopost din namin sa website later pagka sila ay nag-submit. Para alam natin sino ang nagbigay, saan ginastos, magkano ang natira, meron bang binayad na income tax. So yan ang po lahat dapat ilalahan. Bakit natin kinakailangan ilihim yan? Samantalang public documents dapat ang lahat ng yan at ang purpose niyan ay upang tingnan natin kung tama ang paggastos at ginawa nilang gastos nung panahon na sila ay kumakandidato at nagkakampanya. Sir, ano lang ulit para lang clear na report namin. Tama po, no? Yung 2 weeks after October 8, listahan ng lahat ng mga nag-file ng COC Online. to be posted online. Tapos come December 13, yung malinis na listahan na ipiprint po sa mga balota. Tama? 2 weeks from now, hindi list, COC ang ipopost natin. Certificates of candidacy na final nila. Ipopost natin ang lahat ng yan sa website ng COMELEC. Hindi lang po listahan, yung mismong COC. At huwag magre-reklamo yung mga kandidato. May nakalagay, kung hindi nyo nabasa, hindi na po namin fault yun. Nakalagay doon that they are allowing the COMELEC to post the COC and they will not raise the issue of violation of data privacy. Nandun po yun sa mismong COC ninyo. Nakaprint doon. First time po natin. Kaya po natin gagawin yun ay sapagkat dahil sa pangyayari sa Bamban, aaminin ko po yun. Sapagkat wala kasing batas. Walang dagdag na batas na nagsasabi magpadagdag ng ganito, pag ganyan. So idea ninyo yan. Sapagkat kinakailangan po natin yung gawin, wala lang po nagbakakal. So mas magandang ilagay natin yung why should we keep secret the certificates of candidacy? Di ba kapag ka naghahain ka, ina-announce mo sa buong mundo, iba nga nagpapapicture pa, kasama yung pagmumukha nila at saka yung mga naka-IT, bakit ipagbabawal, ipahalathala? Paano malalaman ng sambayanan kung sino siya? Is this the first time in the world also? Hindi ko lang po alam. Kung baka possible in the world, ha? First time in our country. Pero sir, yung malinis sa listahan na December talagang 13 on or before December 13, available. sa website. Ay, nalagay din po natin sa website. By December Opo. 13. Pero siyempre, kahit na may listahan na ganon, meron pa rin po mga pending na kaso. Kasi minsan may mga kaso hindi natatapos. For example, petition to cancel or deny due course candidacy dahil sa issue ng age. Kalimitan po, minsan tapos na election, di pa natatapos. Kasi bakit? Mahaba ang proseso. Merong division muna, tsaka siya end bank. May mga ganun po. May underage o overage? Ay, meron po underage. Pwede pong underage. Pero walang overage? Wala po. Kasi po may nakalagay. Halimbawa, para maging konsehal ng bayan, 18 years of age. Para maging mayor, 21 years of age. Ng city, dapat 25 years of age. Pag senator, 35 years of age. May mga ganun po. Pagka congressman, 25 years of age. Pag president and vice president, at senators, at least 40 years. Senators ay 35, president and vice president, 40 years of age. Anong reaction niya sinabi noon ni late Senator Miriam Defensor Santiago, mga applicants for jobs to be clerk, to be office worker, may mga psychiatric test, may ganyan-ganyan. Pero pag running for senator, mayor, governor, wala daw basic. Is it true? May sinabi si Senator Miriam na hindi ko lang kung joke o serious. Dati po, serious po yun. Dati po kasi,
nag-file siya ng bill na Yes. nagdadagdag ng educational qualification sa lahat ng tumatakbo for public Hindi office. psychiatrist. Hindi po, hindi- Educational Opo, test. hindi po siya nakapasa. Hindi po siya naipasa. Bakit? Sapagkat napakasimple lang ang qualification requirements ng ating saligang batas. Really? Mas mahigpit maging teacher Yes. at maging sundalo kaysa maging nakalagay doon, Article 6, person shall be a senator unless, number 1, he is a natural-born Filipino citizen. Number 2, he is at least 35 years of age. Number 3, he is a registered voter. Number 4, he is a resident. Number 5, able to read and write. Who can be president? Article 7, Section 3. No person shall be president of the Philippines unless, number 1, he is a natural-born Filipino citizen. Number 2, at least 40 years of age. Number 3, a registered voter. Number 4, must be a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding the day of the election. And number 5, must be able to read and write. Yan lang po ang qualification na nakalagay sa saligang batas. Very interesting. Parang professor talaga, magaling. Magaling kayo magkwento. And you have a good memory. Ay, tarang, yes. Sounds to remove. Accreditation ang isang political party o party list. Pagka siya ay financially supported by the government, in one case, MAD versus the Commission, mamamayan against droga, hindi po ba? Napatunayan at that time na supported by the government. Number 2, supported by a foreign government. Number 3, nag-violate ng COMELEC rules and guidelines, katulad po ng nangyari sa Anwaray versus the Commission on Elections. So, yan po ay mga, at naging religious group or organization, yan po ay pwede maging ground ng cancellation ng registration as a voter, as a political party or party list. Yung po bang mga political party na hindi po nakapag-participate ng a certain bilang, Yes. kasama po ba sila sa pwedeng ma-delist? Kasi po, kung magiging stricto ang COMELEC, merong provision, kung hindi ako nagkakamali, Section 76 ng Omnibus Election Code, na dapat yung isang political party ay merong certain percentage na makuha doon sa area kung saan sila otherwise, that will cause the automatic cancellation of their accreditation. Pwede po namin gamitin yun later para po mag-weed out ang mga ibang political parties na wala naman palang mandato sa sambayanan. Hi, Chair. Andrea po from ABS-CBN. Yes. Chair, meron po ba tayong deadline na binigay for the registration ng mga social media accounts? And nabanggit niyo po na parang ipapa-alis sa platforms yung mga hindi registered. Like, how do we plan to parang monitor everything? Parang do we have enough manpower po? Ano po yun, Ma'am Andrea? December 13 ang deadline para sa pagpaparehistro ng lahat ng kandidato, lahat ng political parties, lahat ng party list. Hanggang December 13, kasama na po ang mga campaign staff kinakailangan iparehistro. Pati staff. Para makasigurado sila hindi basta-basta mapapa-take down. Kasi po makikipag-ugnayan kami ng mahigpit sa ating mga platforms katulad ng X, Google, Facebook at iba pa. At sasabihin namin sa kanila, makikipag-ugnayan kami na kapag kayan ay hindi nakaregister, sasabit namin ang lahat ng mga social media accounts ng mga kandidato at party list, political parties. At kapag hindi naandyan, pwedeng i-take down yung lahat ng mga nakapost na yan. Kasi nga po, dahil sa regulated sila dapat. Aaminin ko po, Ma'am Andrea, kung meron kang 44,000 na kandidato, sabihin mo na lang, Ma'am Andrea, na meron kang sabihin na natin na meron kang 10 accounts ang isang kandidato. That's 4.4 million. Therefore, ganun po kadami ang amin pong imo-monitor ng mga kandidato. Napakahirap. But then, ang point namin is, at least, kung tatalima at makikipag-ugnayan sa amin ng mga platform, madali po namin mare-regulate. Aaminin ko rin po, Ma'am Andrea, na baka kasi magkaroon ng akusasyon, katulad na nabanggit ni Ma'am Cathy, na may intrusion sa freedom of expression. At least hindi po kami ang nagtanggal. Ang nagtatanggal yung mga platform. At remember, ang mga platform ay may sarili silang mandato at may sarili silang pagpupulis nung kanilang mga nakalagay dyan. Pwede nilang tanggalin anytime ang inyong mga nakapost ng hindi maaakusa ng violation ng constitutional right of freedom of expression. Galing. Pero nag-start na, Chair. Start na po ang registration. Pwede na po hanggang December 13, Ma'am Andrea. Sa opisina po ng Education and Information Department. Ngayon, wala pa po akong datos because siguro po by next week magkakaroon tayo kung may mga nagpa-register na. Siguro,
Ma'am Andrea, kaya wala pa nagpaparehistro, kapapay lang kasi ng candidacy. And therefore, hindi muna sila magpaparehistro hanggat hindi final kung sila ay makakatakbo o hindi. So gusto rin muna nilang malaman kung sila baka bigla madeklarang nuisance. O kaya cancel ang kanilang candidacy, ba't ka naman sasubmit ng post kung hindi. So siguro may mga ganon. Kaya ayaw kagad nilang magsabit sa amin. Chair, naka-specify din po ba like which platforms, which social media platforms were... Wala po. Kahit na anong platform yan ay kinakailangan po i-register sa amin ang social media accounts. Ito po, Ma'am Andrea, Sir Wilson, ay first time na ginawa ng COMELEC. Sa kasaysayan din natin. First time po ito. Kasi nga po, napakahirap naman na meron po tayong naglipanan sa social media pagkatapos hindi namin ma-control. Paano yung mga troll farms? Paano yung mga fake news? Paano yung mga misinformation at saka disinformation? So, kinakailangan pong labanan namin yan kahit pasabihin nyo na bordering kami sa constitutionality or unconstitutionality. At least the COMELEC is doing something. If we have that power to regulate, then we should use the power to regulate in order to ensure equal opportunity for all. Sir, baka lang po meron kayo share na reminder to all the aspirants. Maganda yan. Kailan ba dapat sila pwedeng mangampanya? Kasi hindi pa naman kami. Oo, yung mga won't violate. Kasi para meron po sir maganda yan. Na mga posters. Yes. Sa ating po muna mga kababayan, kung nakikita niyo po nagkalat yung kanilang mga pagmumuka sa pamamagitan ng mga posters sa mga kalsada natin, o kaya nandiyan na sila sa social media, sa TV, sa radyo, sa dyaryo, wala pong magagawa ang COMELEC. Huwag niyo po sana ma-consider na napaka-inutil ng COMELEC. Matagal ko na pong sinasabi, wala pong magawa ang COMELEC sapagkat meron po tayong batas, Republic Act 9369, Section 15, yung automation law na tinatawag, na sinabi ng Supreme Court sa kaso ng Rosalinda Peñera versus the COMELEC na sila ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. At kailan po yan? Yan po ay sa February 11 po sa national position sa senador at party list at March 28 sa local positions. Diyan lang po sila magiging kandidato. Ibig sabihin, lahat na naglipa na ngayon, wala pong kapangyarihan ng COMELEC magpatanggal. Papasok lang ang kapangyarihan ng COMELEC kasi sa January 12, 2025 kung saan yan ang simula ng start ng election period. Yung gun ban, yung mga prohibition sa pagta-transfer sa civil service, magsisimula sa January 12. Diyan lang papasok ang kapangyarihan ng COMELEC. Yung po yung sinasabi natin na mukhang may problema. Pasensya na. Mukhang may problema sa batas. Sapagkat isipin nyo, nag-file ka ng candidacy noong October, tapos ang kapangyarihan ng COMELEC January. Ang Maguindanao Massacre nangyari November, filing ng certificates of candidacy. Walang kapangyarihan ng COMELEC maglagay sa COMELEC control sa kahit anong area. Sapagkat at that time, wala kaming kapangyarihan pa. Ang kapangyarihan namin papasok sa Enero pa lang. And yet, nagpapafile ka na ng candidacy sa October. Ang sabi ng Supreme Court, sa nabanggit kong kaso, wala nang premature campaigning sa automated election. Walang premature campaigning. Hindi katulad ng barangay ng SK. Nung barangay ng SK, hindi po ba pag-file ng candidacy, sinabi namin, kandidato na kayo. 7,500 ang dinimanda namin. Ang kinasuhan namin, 253 ang hindi namin pinroklama na kapitan at mga miyembro ng Sangguniang Bayan, pa-barangay at saka SK. Dahil may premature campaigning noon. Pwede niyong tanong sa akin, bakit may premature campaigning pag barangay and SK? Bakit pag wala pag national and local? Automated kasi ang national and local. Ang barangay and SK, manual na eleksyon. Ang nagbabawal ng premature campaigning, ang nagbabawal na walang premature campaigning ay ang automated election. Ang automated pong election natin sa 2025. So yun po ang kadahilanan. And so, sa ating mga kababayan, siguro po nasa sa inyo na yan. Kung sa inyong palagay, hindi nyo katanggap-tanggap, sa inyong paningin, panlasa, yung mga ganun, nasa sa inyo na po yung pagpili sa mga kababayan natin. Sa bandang huli, nasa mamamayan, nasa botante naman, kung ipipili nyo yung mga sa palagay nyo, hindi man lumalabag, pero immoral, o ang ginagawa, o kaya sa palagay nyo, hindi tama ang ginagawa. Ang pagpili ay nasa inyong mga kamay pa rin. Sa mga kandidato po, sana naman let's minimize yung ating pong unethical. Let's minimize yung ating mga pwedeng gawin. Kasi alam nyo po, tama po, lahat ng gastos nyo na October, November, December, January, hanggang second week ng February, hindi kinakailang i-report sa amin, Sir Wilson. Dahil hindi pa nga po dahil hindi pa po sila kandidato eh. So, yes. But then, sana naman po, huwag natin masyadong abusuhin. Sapagkat alam naman po ng sambayanan kung sino, yung mga sa palagay nila, hindi man lumalabag, ay mali ang ginagawa. Meron pa nga pong isa, Sir GC, na problema kami. Pagdating ng campaign period, nagdesisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Diocese of Bacolod versus COMELEC
Yes. na merong another case, St. Anthony versus the Comelec. Sabi po ng kataasang hukuman, lahat ng campaign materials pagdating ng kampanya na nakalagay sa private properties ay hindi pwedeng ipatanggal ng Comelec sapagkat protektado yan ng karapatan ng may-ari ng bahay o may-ari ng property, and the Comelec cannot intrude into private ownership. Sinabi ng isa, bakit sobrang laki, mas malaki sa 2x3? Sabi ng Supreme Court, the bigger the better. Because that's covered by the freedom of expression and the freedom of the press, or freedom of speech. Natatandaan natin, yung kasong yan na sinasabi ko na Diocese of Bacolod versus Comelec, ay yung kaso na kung team patay at team buhay. Na kung saan ang laki ng simbahan sa Iloilo, team patay at team buhay. At napakalaki. Sabi ng Supreme Court, the bigger, the better. Yung church is a private property and therefore covered by the freedom of ownership, the right of ownership of the owner of the property. Kaya, ang pwede lang tanggalin at i-regulate, Sir Wilson, ay yung mga nasa public properties. Very fascinating. Ano naman advice ninyo sa mga, maganda yung tanong kanina niya, about advice to the candidate, advice to the voters now up to election day. Baka mayroon kayong message to all the ilang million? 68 million voters? 66? 66. Now, sabi niya magiging 68 hopefully, no? Sana po lagi niyo mamatsagan yung ginagawa ng Comelec. Lagi kayo makikriticize, lagi kayo magkokomento, lagi niyo pong sasabihin mali ang Comelec, itama niyo ito. Sapagkat dyan lamang po namin nakukuha at nakikita yung mga pagkakamali namin. Dapat po ganon. Dapat lagi po tayo may pakialam bilang mga mamamayan. We are adopting a very transparent process sa ating halalan. Yung pinaka-best na transparency, lahat ng proseso natin ipinapakita natin sa media. First time, 2 weeks ago, Sir Wilson, sinama namin ang miyembro ng media sa data center ng Comelec. Yes. Hindi po ginagawa yan na isasama mo sa data center. Bakit? Highly protected dapat and secure ang data center. Hindi po namin dapat gagawin pero ginawa natin. Sa susunod na linggo, yung dalawa pang natitirang data center, sasama rin natin ng media para nakikita. Para hindi yung bigla na lang may nasasabi na bakit may ganoon? Bakit may ganyan? Saan ang galing? Yan po lahat ng yan gagawin natin as transparent as possible. Sa isang demokrasyang katulad natin, kailangan po na ang mamamayan laging nakikialam. Kano katagal lalabas ang result May 2025? On the day of election, how many days, isang oras na po, alam na ng lahat kung sino yung mayor nila eh. Wow, isang oras. Dito po sa Quezon City, siguro mga abutin man lang ng mga hanggang alas 9 ng gabi, malalaman na kung sinong mayor. Sapagkat nakatransmit ang result. Alam niyo po, first time din, Sir Wilson. Ang result mula sa presinto, ay hindi nadadaan doon sa dating tinatawag nating transparency server. Dyan sa UN, sa Popayo, dyan sa UST. Wala na po tayong ganun kasi dati nabulunan ng 7 oras. So high-tech talaga. Ngayon po mula sa presinto nakasend to all. Mula sa presinto, papadala ka agad ng machine sa PPCRV, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party, at sa media may sariling server na ipoprovide ng Comelec. So may tie-up kayo, Comelec, may tie-up kayo with this private sector NGOs? Hindi po tie-up. Talagang nilagay natin sa rules natin na automatically meron silang server na provided ng Comelec. Sino sila ulit? PPCRV, NAMFREL, majority party, minority party, at media. Yung media, lahat po yun, whether KBP, non-KBP members, o whether ito po ay mga social media, doon po. May sarili. Opo, halimbawa, ito yung room na ito. Nandito yung media, may sarili silang server dito, kontrolado nila. Mula sa Precinct 1A ng Patikul Sulu. So, diretso na? Diretso po lahat. Pwede sila, at yung sa kabilang kwarto, halimbawa, nandun ang NAMFREL. Sa kabilang kwarto naman, nandun ang PPCRV. So, hindi kailangan pumunta sa office yung magbantay. Hindi na, pwede po sila magkumpara. Anong pinadala sa iyo sa Precinct 1A ng Patikul? Anong pinadala sa iyo sa Precinct? Pwede sila mag-compare kung pare-parehas. At pwede nila ikumpara kung parehas na print na election return sa presinto. Wow. Sino head ng PPCRB and NAMFREL ngayon? Ang PPCRB po ay pinangungunahan po ni Ma'am Henrietta de Villa, si Miss Sigson. At classmate ko yun Opo, ang NAMFREL naman ay si Mr. Lito Averia. Ang head ng NAMFREL. Ang galing. So, there are many firsts to expect in the Philippine midterm elections. Marami kayong gagawing historic first. Opo, pero ang isa pong pinaka-importante na historic first natin ay ang kauna-unahang sa pakasaysayan natin na internet voting na gagawin natin sa mga kababayan natin abroad. Pakiulit, internet voting now, first time in history. Sa kababayan natin sa abroad,
makakaboto sila gamit ang kanilang cellphone, laptops at iPad. Wow. Hindi na nila kinakailangan pumunta pa sa embahada. Kasi ang dami po na pangyayari. Absent pa. Opo, ang opisina nila, ang pinagtatrabaho nasa Quezon City. Walang day off. Walang day Pagkatapos ang botohan, ang lugar kung sa bumoboto, embahada at konsulado ay nasa Paranaque. So first time ito in history. Ngayon po, lalo't seafarers, yung mga kababayan natin Nasa marino, barko. makakaboto na gamit lang ang cellphone. At we will ensure that the results are credible and secure. How many are these overseas boats sa tingin nyo? Estimate. Sa buong mundo po sa kasalukuyan hanggang July 15, meron tayong Yes. 1.187 million na mga kababayan. Wow. We will be utilizing internet voting in 76 posts abroad. Wow. Pero 76 posts, 76 countries? Postpone kasi yung country Oo. kasi may iba't ibang Yes. posts. Opo. Yes. But we will have 17 posts worldwide na hindi mag-internet voting kundi magpapadala tayo ng makina. Bakit? Merong 17 bansa ayaw ipagamit ang kanilang internet services. Katulad ng China, katulad ng Russia, katulad ng Iraq. Kaya po dyan magpapadala pa rin tayo ng makina para makaboto yung mga botante natin. So this is a breakthrough. 1.187 million overseas Filipinos, pati seamen na sa boats can vote. At Incredible. Sa susunod na halalan din po another first nationwide. Yes. Magkakaroon po tayo ng early voting hours. Parang US style. Weeks before, pwede na mag- Hindi naman po, yun ay early voting para sa mga miyembro ng media, yes. AFP. Meron talaga How tayong many ganoon. days before? Hindi, yun po ay isang linggo bago mag-eleksyon, meron na tayong early voting. Batas po yun. When Kaya, did it be implemented? sa ano po, sa mismong pag isang linggo bago mag-May 12. Pero hindi po yun ang pinaka-importante. Yung Yes. pinaka-importante, yung walang batas. Ang walang batas po, Yes. ay magkakaroon kami ng early voting hours sa mga nakatatanda, sa mga kapansanan, sa mga nagdadalang tao. Ano oras? Alas 5 ng umaga hanggang alas 7, Sir Wilson, makakaboto ka na. Ibig Wow. sabihin, Yes. may option ka na boboto ng ganung kaaga. Hindi mo na kinakailangan sumabay sa mga kadamihan, Na 9 mainit o'clock. ang araw. So 7 o'clock, pwede na makaboto nationwide ang mga nakatatanda may kapansanan. Sabi niya 5 a.m. 5 po, alas 5 hanggang Wow. alas 7 ng umaga. 5 a.m. Yan po ay Kasabay na pagbukas ng bakery. option po yun, option. Option. So, ibig sabihin, alas 3 pa lang magbubukas na yung mga presinto para sa paghahanda ng mga teachers para sa pagboto ng nakatatanda ng alas 5 ng umaga. At walang makakaboto na nakatatanda at may kapansanan sa second floor or third floor. Meron po tayong emergency accessible polling precinct na doon lang sila sa ground floor lahat kahit alas 5 ng umaga ang pagboto. At isa pang first nationwide din natin gagawin. Nag-pilot test tayo nung barangay Yes. NSK. Meron na po tayong mall voting sa buong Pilipinas. Shopping mall voting. Yes Wow. po. So sa lahat ng lugar na meron sa buong bansa na may malls, malamang-lamang yung mga kababayan natin na nakapaligid yung tirahan sa mall ay dyan naboboto. Naka-aircon pa. Aircon pa po. At therefore, kung kayo ay nakatatanda na gusto mo bumoto na alas 5, yung mall po ay bubuksan na nila ng bago mag alas 5 ng umaga. Kung hindi patanda, pwede makiboto ng alas 5? Kung siya po ay kasama nung nakatatanda at may kapasanan. Ito ang sinasabi niyong 5 to early is for Exclusive. special cases. Hindi Opo, to for everyone. Kasi naisip po natin, Maganda yan. yung po matatanda kasi nasasaktan. Magipagsiksikan. Yes. Nakipagsiksikan ang haba ng pila, mainit ang araw. Ang galing. May 12 po ay napakainit. Ngayon po, may option sila makaboto na maaga. Pati yung mga handicap, mga Opo. PWD. At yung pong sasama sa kanila ng mga kamag-anak para sila ay tulungan, kasama na rin po namin pabobotohin ng maaga. Wala sa batas yan, inisipan ninyo yan. Kasi po pinupursige sana namin yung isang batas na pabotohin ng isang linggo bago mag-eleksyon ang mga nakatatanda at mga may kapansanan. At saka mga journalists na who are busy during election Meron po day. sila. Pwede po tayo sa tinatawag na Mayroon na. early voting. May batas po tayo dyan. When is that? A week before the election, makakaboto po sila. Basta registered sila sa COMELEC at ang registration po ng mga media, Yes. military, PNP, teachers, ay pwede po yung mga frontliners ay mangyayari ngayong Pebrero ng 2025. So 1 week before, all the people na guest natin sa Pandesal Forum. Pwede po makaboto sila. How do you register? Do you have to bring an ID na you're from legislator? Or... Dapat may mga certification man lang mula sa media entities. Noong nakaraang election po, meron tayong 88,000 ng mga early voters mula sa media, sa PNP, sa AFP, sa teachers dahil hindi sila makakaboto sa araw na eleksyon. Very fascinating. At ang nakaboto po doon, Sir Wilson, ay 79,000. So napakataas ng voters turnout. Ang galing, ang galing. Early voting. Marami kayo naiisip. Feeling ko,
Baka ang Amerika na nagturo sa atin ng election, baka kailangan they should learn from us. Ang daming mga innovations itong COMELEC under Chairman George Garcia. May tanong ba kayo? Freely ask. Yes, Cathy. Ang galing bala ni Chairman. Alam niyo, you are more senatoriable than many of our politicians. Ang galing niyo, ha? Magaling mag-explain, saka sensible. Sensible. O, hindi tayo, at least hindi magulo. Sorry, ha? Ibang parte ng gobyerno natin magulo, eh. Kayo, you are efficient, proactive, and sensitive to the needs of even the, yes. Point of clarification lang, Yes. Chairman. Ipoboto kayo dapat. Yung tungkol po dun sa mga social media, even yung mga individual po ba na nagpo-post ng sinusuportahan nilang kandidato? Kasi kanina we're talking only of political parties or party lists and yung mga staff nila and even tawag dito yung mga kumakandidato. Paano naman po yung mga individual na suporta? Hindi po, yung mga taong supporters, alam nyo, isa pa sa naisip natin, Ma'am Cathy, hindi lang yun. Yung isa pa naisip natin, ang kalimitang argument ng ibang politiko dyan, sinasabi ng ilang politiko na hindi naman ako nagkabit niyan, hindi naman ako naglagay niyan, lagi na lang ganun na argumento. Pero siyempre, pwede namin i-presume, ikaw ang pinopromote niyan eh, hindi ikaw yan. Pero number two, hindi po namin mako-cover yung mga outside po outside, Ma'am Cathy, nung ating tawag dito, yung hindi kasama sa campaign staff, hindi po kasama sila. And therefore, bahala na lang yung platform kung tatanggalin nila o yung mga post na yan. Ang galing. Thank you very much to our very hardworking and very knowledgeable chairman of the Commission on Election for your very comprehensive, detailed, and reassuring talk today. Kasi alam nyo, before you talk here, years ago, may mga nagko-complain about the conduct of the election, may mga all these rumors, all these fake news. Ang galing, what you are doing is very reassuring. Can we request Chairman George Garcia to give a closing statement to summarize your points and your appeal to the public about the forthcoming very, very important midterm elections of the Philippines? Anong huling mensahe niyo ho? Salamat po, Sir Wilson. Maraming salamat sa pagkakataon dito po sa Kamuning Bakery. Ay, sorry. May nagtatanong pala, Dero. Anong paborito yung palaman para sa pandesal before you give your final, sorry. Yung mga panadero na puputante din, what is your favorite for pandesal breakfast? Anong palaman? Kahit po basta po may pandesal, sapat na yan dahil yan ang pagkain tunay na Pilipino. Yes. Sa mga kababayan po, lalo po sa mga miyembro ng media, alam niyo po, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po magiging maayos ang ating pong initial na filing ng candidacy, kahit yung registration. Maganda po talagang naipapamahagi sa mga kababayan natin ng balita. Maaari hindi lahat pabor o lahat ay maganda ang sinasabi sa COMELEC, pero at least may sinasabi. Ang pinakamahirap yung wala kayong sinasabi tungkol sa ginagawa ng COMELEC, parang wala tayong pakialam o wala tayong nalalaman sa amin pong ginagawa. Kaya po yan po lahat ay welcome sa amin. At sana po ipagpatuloy nyo lang po yung paniniwala sa ating po mga proseso at ating ginagawa. Always remember, yung present leadership ng COMELEC, tatlo lang po ang pinapanindigan nating prinsipyo. Transparency, accountability, inclusiveness. Sa ating pong palagay, pag yan na-accomplish natin tatlong yan, sa mga susunod na halalan, laging yan na lang din ang magiging pundasyon ng mamamahala sa COMELEC. Laging responsible at pinapanindigan kung ano yung pinanumpaan sa ating pong katungkulan. Maraming salamat po sa lahat. Thank you very much, Chairman George Garcia of the COMELEC. Alam nyo, nare-reassure kami sa quality of our government leaders listening to somebody like Chairman George Garcia. In fairness to the President of the Philippines, magaling siya pumili ng tao. Na-confirm natin today based on his track record and his preparations and all the detailed planning that he has done with his team sa COMELEC, we are going to have a very exciting, meaningful, although always imperfect because nobody's perfect in the world, but we will have a very high-tech and exciting election, especially due to our COMELEC chairman. Sir, may regalo kami ditong simple gift sa inyo. This is expression of support
from our humble Kamuning Bakery Cafe. Also, if you have time, I know you are very busy. October 16, you and the media, we are inviting you to our annual celebration of World Pandesal Day. It's a celebration of the uniquely Filipino bread, humble yet great. Parang our chairman dito, humble, young-looking but a great leader. October 16 sa Wednesday, 10 a.m. We welcome everyone. Sir, kung may time lang kayo, baka you can pass by and share pandesal. Let's have a picture ho, nakatayo daw ho. Para matuwa yung paladero. Congratulations to Chairman George Garcia for being a good leader. Okay, so yun mga kaibigan, napanood po natin, napakinggan yung pong ginawang Pandesal Forum kung saan nga po ito yung may kaugnayan sa darating na midterm elections, no? At malinaw at ang ganda na sinabi ni Commissioner o ni Comelec Chairman George Garcia, no, yung mga gagawin nilang proseso sa darating na eleksyon. So hindi na mahirap at katulad yan, yung sinabing yung mga frontliners tulad ng media, kasama tayo dyan, ay 1 week before the elections ay boboto na, di ba? So, maganda, no? At hindi na nga naman makakagulo at hindi rin makakaboto kasi sa araw ng eleksyon ang mga membro ng media, ang mga teachers, no? Kaya mauuna early. At yun naman mga nasa iba yung dagat, yung mga nasa barko, yung mga seafarers, ay through cellphone lang, no? Ay makakaboto na. So, maganda yun. At saka meron dyan, yung mga malalapit lang sa mall na lang daw boboto. At yung mga seniors, no, hindi na kinakailangan makiat sa second floor kung nandun ang pangalan. So, ibababa yung kanilang mga pangalan doon sa ibaba para doon bumoto. Okay mga kaibigan, with that, sa oras na alas 6:05 po ng gabi, Philippine Standard Time, ay magpapalam po muna tayo pansamantala. At muli tayo magbabalik bukas para sa ating programang Tropa, Monday edition. Siyempre dito pa rin sa Millennial Online TV, News and Updates. Muli po, ako yung naging kasama, Katropa, Kachokaran, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas. At teka, bago tayo magtapos, ano, yung ating mga nanonood pala, no? Sila Ate Luningning Pahayag ng Barangay Bayan-Bayanan. Magandang nga po siya, Luningning. At syempre si Gay Hart, Luna Fabiano, nanonood, no? Shout out daw sa OGP Team Kamanaba. O ba, taga Kamanaba rin ako, Gay Hart. Magkalapit lang tayo siguro, no? Hindi na ako nakapunta doon sa ginawa niyong firing dyan sa may MP Slay, no? Sa may Oreta. Hindi na ako nakapunta noon. Okay, so sa lahat po na sumubaybay ngayong araw ng linggo sa ating mga agres sa bagong milenyo at magandang gabi rin sa ating mga kaganner sa One Gun Pilipinas at sa lahat na sumubaybay. At muli, ako po inyong lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners.
Ano pa hinihintay nyo mga ka-gunners? Sali na sa Wandang Pilipinas. Ngayon na. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa. Share dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys sa mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye! Woo! Hi, this is Sokang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.